What's up, player? Yeah. Okay. Kung gusto mo na mawala yung yabang at wag kang iwanan ng babae mo o sabihin na nating wag umalis sa leadership mo ang babae mo o sabihin na nating ma-obsess o mabaliw o ma-inlove ng todo ang babae mo sa iyo. At kung sakali man na maghiwalay kayo ay hindi kanya magawang yabangan o laitin kapag nangyari ito. At kung maghiwalay man kayo ay bumalik pa rin ito sa iyo ng paulit-ulit. Then itong bagay na ituturo ko sa inyo ngayon ay ang bagay na dapat na ginagawa mo sa mga babae mo. Okay, ngayon ang tanong, ano ba itong napaka-espesyal na game na i-share ko sa inyo ngayong gabi? Actually, itong ituturo ko sa inyo ay medyo naituro ko naman na dati. Pero, mas malupit na version ito ngayon. Okay? Dahil dito sa ituturo ko ngayon, kapag ka ito ay na-perfect mo, maniwala ka sa akin, lahat ng sinabi ko kanina ay mangyayari at mangyayari sa inyo ng babae mo. Okay? Kasi alam mo, lahat naman ng itinuturo ko sa inyo before, lahat yon ay effective. Pero dahil kilala nyo naman ako, ang priority ko ay self-improvement at evolution, then yan ang rason kaya, laging nag-upgrade o laging meron akong update sa mga game na itinuturo ko sa inyo. Matter of fact, lagi ako nagdadagdag ng panibagong mga diskarte o game para nakakasabay tayo sa paglipas o sa bagong panahon. Pero lahat na may tinuro ko before, gagana pa rin yun. Okay? But anyway, umpisa na natin itong napaka-importante o napakalupit o napakabangis na game na ituturo ko sa inyo ngayon. Kasi itong bagay na dapat mo lang namang gawin sa babae mo para mangyari lahat ng mga sinabi ko kanina o para magbaliw sa yung babae mo at para mawala yung yabang niya ay walang iba kundi yung ipalunok mo yung katas mo sa kanya at yung padilaan mo yung butas ng ano mo, okay, yung sa may bandang likuran, yung banda dun sa may baba, okay, yun ang bagay na dapat na ginagawa mo, okay, dahil alam mo kapag ka nagawa mo yung bagay na iyan sa babae mo, then wala na siyang kahit ano pa na maaring ipagyabang sa iyo, okay, habang magkasama pa kayo at kahit na iwanan ka pa nito, okay, dahil anong iyayabang niya kung nilunok niya na ito at dinalaan niya na yung butas mo, di ba? Ano pang pwede niyang sabihin o ipanglalait sa iyo kung laging maglalaro sa utak niya na ginawa niya na itong bagay na ito sa iyo at nag-invest na siya ng ganito kalaki sa master o sa alpha niya, okay, di ba? Kasi isipin mo, kung mapagawa mo ang bagay na ito sa kanya at kung sakaling biglang sabihin nating magkaroon kayo ng issue o biglang hiwalayan ka nito, di ba? Then anong pwede niyang iyabang pa sa iyo o sabihin natin pwede pang pumasok sa utak niya na mas mataas pa rin siya sa iyo. Matter of fact, sa totoo lang, kapag nagawa niya na ito sa iyo, ito pa nga yung sabihin nating magpapabalik sa kanya o isa sa mga rason kung bakit magbabalik-balik siya sa iyo dahil nga sa investment ng bagay na nagawa na ipagawa mo sa kanya na ito. Okay, dahil para gawin niya 'yon, 'di ba? Tapos iiwanan ka lang niya basta-basta o kaya lalaiting ka lang niya basta-basta, hindi niya magagawa 'yon. Okay, dahil nga nilunok niya o minumog niya at nilunok niya yung katas mo, tapos dinila-dilaan niya yung sabihin na nating cheese factory mo, okay, yung sa may bandang likuran, okay, yung sa may bandang ibaba, okay. Ngayon ang tanong, paano ba kasi napapagawa ang bagay na ito? Well, actually noon pa itinuro ko naman na sa inyo ito, isinare ko na sa inyo, karamihan sa inyo nagawa na ito, di ba? At sa mga nakagawa na nito, para sa mga bagong salta sa Gutom na Lobo, sa JNL, i-share nyo dyan sa comment section, okay, yung experience ninyo
Okay? Para maniwala sila na nangyayari talaga at nag-work itong mga game natin na matututunan nila ngayon. Okay? And gaya nga ng sabi ko kanina, para magawa mo itong bagay na ito, actually ang kailangan mo ay yung mapa-inlove mo yung babae ng todo. Okay? Kumbaga, magkaroon siya ng mataas na attraction level at interest level sa iyo. Okay? Bagay na magagawa mo lang kung may papasa mo yung mga shit test o lagi kang nasa masculine frame at ikaw yung dominant o alpha sa relationship ninyo. Okay? And also at the same time, kung nagigame mo siya ng tama. Okay? Yung isang beses lang kayo magkita, tapos madalas ay absent ka ng isang beses kada buwan nang hindi ka man lang magpapaalam sa kanya kung nasaan ka o ano yung ginagawa mo, basta bigla ka lang mawawala ng isang linggo tapos hindi ka magpapakita sa kanya, pero consistent na nagkikita kayo ng isang beses sa isang linggo sa loob ng isang buwan. So ibig sabihin 3 beses lang yun sa isang buwan, okay, kada isang linggo. Tapos palaging may isang araw sa isang linggo na hindi ka magpapakita sa kanya. Okay, baga isang linggo kanyang hindi makikita para namimiss ka niya. Okay, para palaging tumataas yung attraction at interest level nitong babae na ito sa iyo. Okay, tandaan nyo, ang gusto ng babae ay yung may drama at yung may emotional turmoil. Okay, kumbaga yung palaging buhay na buhay yung emosyon niya. Okay, yung may lungkot pagka wala ka, okay, pero may saya kapag nagkikita kayo. Okay? Tapos pag nagkita kayo, since miss na miss ka niya, napakasarap ng ginagawa ninyo sa kama. Okay? At yan yung mga actually rason kung bakit mababaliw at mauulol itong babae na ito sa iyo. Okay? Kapag nagawa mo na yung bagay na iyan, okay, lahat ng game na itinuturo ko, kasi kung isa-isahin ko yan, of course, haba yung video, baka 3 oras yung video, di ba? So, ang gagawin ko na lang, ituturo ko na lang yung mga importanteng punto lang. Okay, dahil meron naman na akong text game dyan, o approach game dyan, at saka yung mouthpiece game dyan, ano yung mga sabihin mo, paano gawin yung roller coaster of emotion, di ba? Paano sabihin natin mag-pull back, di ba? So, yun ang ituturo ko na lang dito, ay yung mga importanteng punto na lang. Okay, so, sabihin na natin na nagawa mo na yung mga bagay na iyan. Okay, napapasa mo yung shit test, like ka na sa masculine frame, nado-dominate mo siya, natitrain mo siya ng tama, okay, tapos lagi siyang masaya kapag kakasama ka niya, tapos nagagawa mong mamiss ka niya, okay, tapos nabibigyan mo siya ng drama at emotional turmoil, okay, then kapag mataas na yung attraction at interest level niya, okay, G, ito tandaan mo, hiwalayan mo yung babae, okay, hiwalayan mo, hindi man kailangan na mag-break kayo, ano man, dahil wala naman kayo relationship, di ba? Pero kung may relationship kayo, pwede mo rin gawin. Okay, pwede mo rin gawin. Hiwalayan mo yung babae sa oras na may gawin siyang hindi maganda sa iyo. Okay? Pero wag mong gagawin yan ng biglaan. Na for example, biglang may nagawa lang siyang hindi okay, hiniwalayan mo na kaagad. Okay? Kumbaga, wawarningan mo muna sa umpisa pag may nagawa siyang hindi maganda. Okay, sabihin mo sa kanya na susunod na gawin mo yan. Sa susunod na gawin mo yan, sabi mo, lalayuan na kita. Okay, sabi mo sa kanya, sa susunod na gawin mo yan sa akin, hindi na kita kakausapin at kikitain pang muli. Dahil hindi ko gusto na ginagawa sa akin yan ng babae. Okay? Dahil nga, hindi ako yung ganyang klaseng lalaki tatanggap ng ganyang klaseng mga bagay. Ayaw ko ng ganyan. Pero hindi kita binabago. Kung ayaw magbago at gusto mong gawin yung bagay na yan, go ahead. Ipagpatuloy mo lang. Hindi naman kasi ako nangongontrol ng tao. Okay? Pero ayaw ko nang ginaganyan ako. Kaya yung mga babae na gumagawa sa akin ng ganyan, hinihiwalayan ko yan. Okay? Tinatalikuran ko yung mga ganyan. Okay? Pwedeng hindi as is yung linya na gagamitin mo sa kanya. Okay? Pwedeng paiksiin mo. Basta ang importante ay maparating mo sa kanya na ayaw mo nang binabastos ka o ginagawa sa iyo yung bagay na iyon. Okay? Una, warning. Okay? Tapos kapag may ginawa siya ulit, okay, nakasalanan sa iyo, kahit na hindi niya pa inulit yung nakaraang kasalanan niya, then hiwalayan mo siya. Okay? Pero bago mo siya hiwalayan, make sure na nasa mataas na attraction at interest level siya. O kumbaga, sabihin natin nasa oras na masayang masaya siya sa iyo,
o mahal ka niya sa mga moment na iyon, okay, kumbaga yung hindi niya in-expect na gagawin mo ito sa kanya. Okay, dun mo gagawin yan. At pagka ginawa mo na yan sa kanya, okay, at pag nakipaghiwalay ka sa kanya, okay, ang gagawin mo lang dito sa babae na ito at sasabihin mo ay simple lang. Okay, kapag may ginawa siya ulit na mali, gawin mo lang ganito. Sabihin mo sa kanya, gaya ng sabi ko sa inyo nung nakaraan, ayaw ko na may ginagawa ang babae sa akin na hindi ko gusto. O sabihin nating nababastusan ako. Okay, at dahil ginawa mo yan ulit, then panahon na para um, lumayo muna ako o lumayo ako sa iyo. Sabi mo lang ganun, panahon na para layuan na kita. Tigil na muna natin to. O itigil na natin to. Wala na muna. Okay, huwag mo siyang bigyan ng idea na may option pa siya o pwede ka pa niyang balikan. O pwede pa kayo magkita pa ulit. Sabi mo lang na itigil na natin to. Okay, o kaya naman, isa pa sa pwede mong gawin ay kapag may ginawa siyang hindi maganda ulit, okay, sabihin mo lang sa kanya na hindi ko gusto yung nagawa mo, nabastusan ako doon. Okay? Tapos sabihin mo na itigil na natin to. Okay? Tapos yung pangatlo na pwede mong gawin ay bigla ka lang wag magparamdam sa kanya. Pwede mo rin gawin yon. Okay? Let's say may nagawa siyang hindi maganda. Okay? Alam niya yon. Okay? Minsan kasi ang babae, ginagawa nila yung mga mali nila ng sadya eh. Dahil nga shit test yan. Okay? So pag ginawa niya yon o may nagawa siyang hindi maganda, bigla ka lang wag magparamdam sa kanya. Okay? Maglaho ka. Okay? Tapos kapag naglaho ka, mag-pullback ka, okay? Wag mo na muna siyang kausapin. Okay? Hindi mo kailangan mag-deactivate na account o mag-radio silence. Basta wag mo muna siyang kausapin, tapos unahin mo muna yung sarili mo, yung self-improvement mo, yung sabihin na nating mga importanteng bagay para sa sarili mo, mag-date ka muna ng iba, okay, kumbaga, live your life muna, okay, pag ginawa mo yan. Tapos, kapag ka kumontak yung babae, okay, tapos nagsusorry, o kaya gusto niya makipagkita sa iyo, okay, o kaya sabihin nating, nag-I love you, I miss you, okay, o kaya, yun nga, gusto niya makipagkita sa iyo, o kaya, well, actually, yun lang yung mga term na kailangan mong o pwede mong pansinin o pwede mong i-consider na mga signs na pwede mo na siyang kausapin. Okay? Kumbaga, pwede mong pagbigyan. Okay? Yung I'm sorry, I miss you, I love you, o kaya magkita tayo. Okay? Pag may sinabi siya, isa dun sa mga iyon. Okay? Then, pwede mo na siyang replyan. Okay? Tapos, pag di-replyan mo siya, sabihin mo sa kanya na parang casual lang. Okay, sabihin mo parang walang nangyari. Sabihin mo na sa kanya ganito. I'm okay. Kunyari, kinamusta ka niya. May I'm sorry, I love you. Sabihin mo sa kanya ganito. Sobrang busy lang ako ngayon. Okay, pero may free time ako sa araw na ganito. Okay, kailangan ika-third, ika-fourth day. Okay, ng araw kung saan nag-message siya sa iyo. O sabihin na natin, ika-fourth day ng araw na nag-reply ka sa kanya. Okay? Kasi yung message na yun, re-replyan mo yon, hindi pwedeng call huwag kang sasagot ng call, message lang dapat. At kung babasahin mo yung message niya, dapat hindi ma-mark as seen. Okay, ilagay mo sa archive. Okay, long press mo yung message niya, tapos ilagay mo sa archive. Okay, tapos pag nasa archive na, then pwede mo nang basahin. Okay, tapos kung may sorry na nga yun, nandun yung mga magic word na gusto nating makita, then replyan mo yun after 24 hours. Okay, tapos pag ni-replyan mo yun after 24 hours, dun na yung sasabihin mo ito. Okay, sabihin mo sa kanya na sobrang busy lang ako ngayon, pero may free time ako sa araw na ito, which is actually yung ika-4th day, okay, mula dun sa araw na nag-response ka sa kanya, okay, kumbaga papalampasin mo ng 3 days, okay, tapos sabi mo, may free time ako sa ganitong araw, magkita tayo sa ganitong klaseng lugar. So, ikaw na bahala doon. Kailangan romantic na lugar. O kaya papuntay mo na lang sa bahay mo. Okay? O kaya diretso, hotel na lang kayo. Punta tayo sa ganito, mag-usap na lang tayo. Sabi mo gano'n sa kanya. Okay? Ngayon, kapag pumayag ito, okay, then, by the way, may mga may katanungan sa inyo, iwan nyo lang yung nyo dyan, comment ninyo. Okay? Yung mga questions ninyo. Para masagot ko kung alin yung mga katanungan ninyo o yung mga medyo sabihin nating hindi nyo makuha, okay, dahil iba-iba kayo ng sitwasyon, di ba? Tsaka iba-iba rin kayo ng pagkakaintindi. So, yeah,
yun nga, magkita kayo doon, okay, sabi mo, doon sa lugar na yun, mag-set ka ng lugar, let's say, pwedeng, yun nga, hotel o kaya restaurant, okay, tapos pagka na-set mo na yun at nasabi mo na sa kanya yun, okay, tapos pumayag na siya, okay, then sa araw na magkikita kayo, okay, make sure na sa araw na iyon, of course, gwapo ka, naka-ayos ka, okay, tapos ready ka, emotionally and physically, okay, tapos mabango ka, of course, dapat, di ba, may pera ka, dapat lang may pera ka, okay, tapos sabihin na nating kondisyon yung utak mo, okay, tapos kapag ka nagkita na kayo, ito tinuro ko na to before, hindi po pwede na magkukwentuhan kayo tungkol do sa mga pinagdaanan ninyo nung nakaraan. Dahil magtatanong yan. Okay? Shit test yan. Okay? Huwag kang sasagot yan. Pag tinanong ka niya tungkol sa mga nangyari sa isa mo lang, ayoko nang pag-usapan yan. Ang gusto ko lang ay yung mag-spend tayo ng time ngayon para makapag-usap tayo sa mga bagay na mas importante. Ganon. Tapos kamustahin mo siya. Okay? Tanong-tanongin mo siya ng tungkol sa mga nangyari sa kanya. Hindi tungkol sa instead na ikaw ang sumagot sa mga bagay na gusto niyang malaman. Okay, dahil gusto naman ng babae yan yung siya yung nagdadaldal o siya yung salita ng salita. Okay, tapos after ng mga, let's say, mga ilang minuto ng pag-uusap ninyo, okay, depende kasi yan eh. Pero kadalasan mga minimum 15 or 30 minutes, ganyan pwede na. Okay. Or sabihin natin, pagka nag-sorry siya. Okay, pagka nag-sorry siya, o kaya nagdrama siya, o umiyak siya, o nakikipagbalikan siya sa iyo, o gusto niya na magkaayos kayo, then ganito sabi mo sa kanya. Actually, sa totoo lang, sa ngayon, hindi pa yan ang priority ko. Dahil last time na may ginawa ka sa akin, hindi ko nagustuhan yun. Nabastusan ako doon sa ginawa mo. Pero kahit paano, of course, kinukonsider ko rin yan. Dahil meron naman tayong maayos na mga pinagsamahan. Okay? So, para kahit paano, may sabihin natin makabawi ka o malaman kung talagang sincere ka sa apology mo at bagay na gusto mong mangyari ngayon, then gawin mo tong bagay na ito. Okay? May ipagawa ka sa kanya na something na naughty or something na sabihin nating exciting. Okay? Kung saan maipapakita mo sa kanya na sa moment na iyon, ikaw yung dominante. Okay? Kumbaga, pwedeng pagsayawin mo siya ng naka two-piece lang. Okay? O kaya, paghugasin mo ng plato, tapos hampasin mo yung likod niya, yung sa may bandang wet packs, di ba? Yung bumper niya. Okay? O kaya sabihin nating pwedeng magpamasahe ka sa kanya ng naka-topless siya or upless. Okay, hapless or naka-hapless siya, magpamasahe ka ng ganun. O kaya basta something na na naughty. O yung gusto niya, yung magugustuhan niya. O yung tamang vibe na dapat na mayroon kayo sa mga moment na iyon. Okay, dapat ganun. Okay, may pagawa ka sa kanyang ganun. Okay, tapos after nun, then doon na mag-uumpisa yung dapat may mangyari sa inyo. At kapag may nangyari sa inyo, sa moment na naka-guard down siya, o submitted siya, o feminine siya sa iyo dahil sobrang masculine mo, then doon mo ipagawa sa kanya yung dalawang bagay na ito. Okay, una, ipadila mo. Okay, ngab mo o ipalaplap mo yung pangalawang labi mo dun sa may ilalim. Okay? Tapos, pangalawa, pag nagpagawa mo na yun, kapag malapit na ikaw matapos o mag-spray, okay, o maglabas ng energy ball, okay, then, itutok mo o ipalunok mo sa kanya yung katas mo. And maniwala ka sa akin, gagawin yan sa mga moment na yun. Pero of course, kasama pa rin dyan yung pagpasa ng shit test, yung masculine frame, okay, yung game, okay, dapat aware ka pa rin, tapos dapat marunong ka pa rin sa, sa flow play, okay, tapos dapat marunong ka pa rin sa, sa, sabihin nating,
mouthpiece, yung kung ano yung mga dapat sabihin, o saan siya dapat hawakan. Okay, marunong ka pa rin. Dapat lahat pa rin yung kasama. Kaya nga sabi ko sa inyo, ayoko isa-isahin kasi abot ng 3 oras. Yung mga importante lang, pagtugtong-dugtungin nyo na lang. Okay, para makuha nyo. Okay? Tapos, pagka nagawa mo na yun, okay, then, yun nga, ipalunok mo. Okay? And pag nilunok niya yun, maniwala ka sa akin, G, wala na siyang ipagmamalaki pa sa iyo. O kung meron man, yun ay dahil sa delusion niya na lang. Bagay na actually, yun nga yung sabi ko kanina, pwede pa rin siyang makipaghiwalay o lumayo sa'yo. Pero maniwala ka, babalik at babalik na yan. Kasi nga, sa laki ng ininvest niya sa iyo o sa laki ng ginawa niya para sa iyo. Okay? Hindi na to dahil sa desisyon niya o logic lang niya. Okay? Kundi kasama na dito yung utak niya na mismo ang nagdidikta sa kanya dahil nga obsessed na siya sa iyo. Okay? Dahil nakuha mo yung emosyon niya, tapos nakuha mo pa pati yung sabihin na nating katinuan ng utak niya. Dahil ginawa nga niya sa iyo yung mga bagay na ito. Okay? Hindi na basta-basta kakalas yan. Hindi na basta-basta yan yung sabihin nating lalaiting ka pag naghiwalay kayo. Sabi mo, maliit yung ganto mo, di ba? O sisiraan ka sa ibang tao. Hindi niya gagawin yun kasi nga may hawak ka sa kanya. Paano siya magyayabang sa iyo? Dinilaan nga niya yung mo at nilunok niya yung mo, di ba? So, wala na siyang magagawa doon. Okay? Actually, ikaw na lang ang may choice niyan. Kung magtatagal kayo o hindi, o kakalas kayo o hindi. Kumbaga, pag nagpakabeta ka o bumagsak ka sa shit test o sabihin natin lumambot ka na naman o hindi ka na consistent sa ginagawa mo, okay? Diyan lang talaga pwedeng kumalas siya ulit. Dahil syempre, mawalan na siya ng gana. Baga, okay na yun kahit ganun. Wala na rin namang kwenta, di na masaya eh. So, doon siya aalis. Okay? Pero kung consistent yun, hindi na basta-basta kakalas yan. Mag-i-stay na yan sa'yo. Hindi na yan mawawala, mau-obsess na yan sa'yo. Hindi na yan, aalis. Okay, depende na nga lang kung magpapakabeta ka. Okay, o kaya sabihin natin, sasadyain mo na mawala siya dahil ayaw mo na sa kanya o ayaw mo ng kasal o relationship. Pero matindi to. Ito, maniwala kayo sa akin dito. Pag ito, kinalasan mo ng ganyang kataas yung attraction at interest level niya, dyan yung nangyayari yung nababaliw yung mga kababaihan. Okay? So, gamitin ito ng tama. Okay? Huwag gamitin ng mali sa mga babae. Okay? Kumbaga, use it responsibly. O sabihin natin maging responsable ka sa bagay na ito. Dahil yung sinishare ko sa inyo ay isang napaka-powerful na game. Game na hindi kayang gawin ng kahit sino. Okay? Game na ako lang ang nakakaalam dahil of course na-experience ko at lagi kong ginagawa mga bagay na ito. Kaya nga lagi ako nag-upgrade at nag-level up o nag-evolve ng game ko dahil nga sobrang aktibo ko sa dating. Okay? So again, gusto mo na mawala ang yabang at mag-guard down o maging sobrang feminine, submissive yung babae, magsunusunuran siya sa iyo. Then gawin mo yung 2 bagay na na-mention ko kanina. At ito ay walang iba kundi una, padilaan mo ang pangalawang labi mo sabay bandang ibaba dun sa may likuran. Okay? Tapos pangalawa ay painumin mo siya ng samalamig na galing sa tubo mo.